Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang muka dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Umaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabuatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magligtas ng buhay o pumatay? Sa tanong na ito, hinahamon ni Jesus ang mga pusong sarado sa awa. Sa halip na matuwa sa paggaling ng isang taong may kapansanan, mas pinili ng mga Pariseo ang katahimikan, isang katahimikang tanda ng kawalan ng pakialam, hindi ng pagninilay. Ang araw ng pamamahinga ay hindi ginawa upang hadlangan ang kabutihan. Ginawa ito para bigyang daan ang tao na muling magpahinga sa piling ng Diyos at ng kapwa. Ngunit sa pagbabaluktot ng batas, nalilimutan ang tunay na layunin nito, ang buhay at kabutihan ng tao. Isang paalala ito, walang araw na masama para gumawa ng mabuti. Sa unang pagbasa, nakita natin ang lakas ni David, hindi sa tabak, kundi sa tiwala sa Diyos. Ganoon din si Jesus, hindi siya nagpapahalaga sa lakas ng argumento, kundi sa lakas ng pag-ibig. Ang pagmamahal ay laging mas makapangyarihan kaysa sa anumang batas na walang puso. Ang tunay na pananampalataya ay lumalampas sa titik ng batas upang tuparin ang diwa ng Diyos, buhay, pagkalinga at pag-ibig. Kung may alam kang nangangailangan ng tulong, huwag nang maghintay pa ng tamang panahon. Kumilos na ngayon.